nga ba yan, Kent? Yung una nating pag-uusapan, ito po. Ayon kay Villanueva, wala daw sa mga senador, ito, natatawa ako mga kababayan. Wala daw sa mga senador ang sangkot sa tumatanggap ng proyekto patungkol sa flood control. Ayon kay Joel Villanueva, wala daw sa Senado yan, sa Kongreso lang daw yan marami. Aba, nagulat po ang taong bayan. Kasi yun pong sinabi ni Joel Villanueva mga kababayan ay nasunog po siya. Hello everyone! Ayun, Abcanigs. Ayun, maraming salamat po sa yung 5 euro super chat. Ayun, Annabeth EV Canigs. Ayan, hello po sa iyo ma'am and maraming salamat po. Diba? Happy birthday, Just Adak! Ayun, happy birthday and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, and blessings. Ayan. Mabuhay ka hanggat gusto mo po and happy birthday. So, ito na, mga kababayan. Ang sabi ni Joel Villanueva, yung 15 contractors na inihayag ni PBBM, di konektado sa mga senador. Nako po. Just Adak, maraming salamat and happy birthday. Ma'am Brenda Barton, hello po. Ayan. So, ito mga kababayan, pakinggan ninyo Scientists at Harvard just wait lang, may ads lang. During a routine study of sound frequencies. Ito. Mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Kailangan panagutin ang dapat managot. Ito ang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa bahagi ng sanghay ng ehekutibo, kaugnay ng pag-iimbestiga sa issue. Batay naman sa mga pag-uusap sa Senado, sinabi ni Senador Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga naturang proyekto. Kumpiyansa naman ito na hindi sangkot dito ang sinumang miyembro ng Senado. Pa sure! I can only speak for this house, not the other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. So, sinabi daw niya, mga kababayan, na wala daw isa sa mga senador na involved sa mga construction firm or yung mga tumanggap daw ng proyekto ng gobyerno na 15 tumanggap na nangungurakot paano to mga kababayan? Nako, sunog na sunog si Boy Dila dito. Bakit? Ito po mga kababayan ipaparinig ko po sa inyo totoo po ba? Ito na mga kababayan. Sa tinaguriang ham and cheese budget insertions hanggang sa questionable flood control projects, tila hindi nilulubayan ng kontrobersya si Senate President Chis Escudero. Lumabas ang koneksyon ni Escudero sa isang contractor narinig ninyo mula sa Billionaire News. Ang sabi ni Joel Villanueva, wala daw ni isa sa mga senador na konektado dyan sa 15 contractor or construction firm na ibinulgar ni PBBM kahapon. Nako, sino ito? Ito nga daw ang construction firm na to, ay nagdodonate daw. Isa sa pinakamalaking donor, or nagdonate kay Chis Escudero nung kampanya. Nung eleksyon. Aba, Diyos yung Marimar, pakinggan ninyo mamaya, bukod dito sa balita ng Billionaire News, dagdagan pa natin yan. Naku po. Ito na nga sabi ko sa inyo mga kababayan. Wala daw ang senador nasanggot. Puro na lang. Diyos ko. Insertion, flood control, tapos, Diyos ko, ito pa. Kanyang baluarte na sursugon. Sa kabila niyan, hugas kamay si SP at naniniwalang siya'y being singled out. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sabi ni Sir Elijah Silibre, SunWest Incorporation, ni Saldico at ni Chis Escudero, taga Bicol. Nako po, mga kababayan. Akala ko ba, walang nasangkot dito na yung senador, ni isang senador. Mamaritis Mosni, hello po.
Ni isang senador. Wala daw sangkot. Ano itong binalita ng bilyonaryo? Inamin ni Senate President Jesus Escudero, campaign donor niya ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakopo ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development. Sino si Lawrence Lubiano? Akala ko ba ni isa sa mga senador walang koneksyon sa mga construction kumikemi-kemirot niya na yan. Sabi ni Joel Villanueva, wala po ni isa sa amin mga senador na konektado dyan. Ano to? Bakit si Jesus Escudero, kaibigan niya, si Lawrence Lubiano, na isa sa mga tumanggap ng, proyekto ng gobyerno, pasok sa top 10, ang Centerways Construction and Development Incorporation. Ang Centerways, isa din daw ito sa nag-donate kay Jesus Escudero ng milyon-milyon noong kampanya. Nako po, ito pa. Na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Pampito. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, taga Sorsogon. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, taga Sorsogon. Ano na, Joel Villanueva? Ano na? Ay, nako, Diyos mio Marimar. Hello po, Ma'am Numa Arlene. Nuna Arlene, hello po, Sir Henry, Ma'am Lili Tunini, Kawamura Dayanara. Naku po. Akala ko ba ni isa sa mga senador walang koneksyon? Bakit pang-pito doon sa top 10 na binulgar ni PBBM kagabi na tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno? Ay, mga palpak! Proyektong 3 taon nang nakalipas, wala pa rin itayo. Proyekto, 3 taon nang nakalipas, wala pa rin nagawa, walang nakita, pero bayad na. Billion at 350 billion pa yan. 100 billion yung 10 construction company na tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno, pang-pito doon, kaibigan ni Jesus Escudero at donor pa niya. Noong, nako po, mga kababayan, akala ko ba, wala, sabi ni Joel Villanueva, inamin ni Jesus, kilala ko, kaibigan ko, kababayan ko. Sunod, ito pa. Contractor siya, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Contractor siya, ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Inamin. Ano yan, Joel Villanueva? Baka hindi ka mananalo niyan sa sunod, wag mong idahilan yung sinasabi mong El Shaddai. Wag mong idahilan yung sinasabi mong relihiyon ninyo, kaya kayo panalo niyan, maniwala ka sa akin. Alam niyo minsan mga kababayan, itong mga politician, kapag nagpapadala ka sa mga matatamis na salita nitong mga to, mananalo sila. Pero kung mag-research ka, nako po, ano kayang reaksyon ni Joel Villanueva dito? Ay, sorry po, meron pala. At okay lang sana kung kapwa ninyo senador sangkot dyan, kung hindi Senate President pa, pinuno nyo pa yung sangkot. Nako, nakakahiya. Ito, matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-senado na government contractor. Aabot ng 30 billion pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. 30 million ang ibinigay ni Lubiano na isang may-ari ng Centerways Construction Company Incorporation noong kasagsagan, eleksyong 2022 nung tumakbong senador si Jesus Escudero. 30 million pala ang binigay dito. Sino ba si Lubiano? Isa po siyang may-ari. Pang-pito sa top 10 na inilabas ni PBBM kagabi na mga construction company na tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno na hanggang ngayon hindi pa rin tapos. At mga, sabi nga ni PBBM, mahiya naman kayo na
Mahiya kayo sa mga pamilyang Pilipino na inanod sa baha ang mga bahay. Yeah. Ang kakapal ng mukha. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Matapos ang kanyang 2 termino sa Senado, nakakuha ang kumpanya ni Lupiano ng halos 3.4 billion na flood control projects sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Nako. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Hindi daw siya bahagi ng 2021 Congress at that time. Hindi din daw siya bahagi sa Senado at that time kasi governor pa daw siya. Kahit sabihin mo na hindi ka bahagi kasi governor ka, pero naging senador ka noon. Alam nyo dito sa politiko kasi mga kababayan, palakasan po dito. Kapag may kakilala kang senador noon, na gobernur ngayon, tapos naging senador ngayon, gobernur noon, palakasan po yan dyan. Tanong mga kababayan, sabihin natin gobernur siya nung time na yon. Ngayon lang siya naging senador. Mga kababayan, wala ba siyang kakilala dyan sa taas? Paano mo maging kaibigan si First Lady Lisa? Paano ka pabalik-balik doon sa opisina ni Romualdez kung hindi mo sila kilala? Sige nga, mga kababayan. Paano niya naging kaibigan si First Lady Lisa? Aber? Paano niya pabalik-balik siya sa opisina ni Romualdez kung hindi niya kilala yung mga yan? So, ibig sabihin pala, ngayon lang sila nagkakaibigan yan ni First Lady? Ngayon lang sila nagkakaibigan ni Romualdez? Wala sa posisyon yun, di ba, Ma'am Arlene Murliano? Sa amin nga, kahit anak ka lang ng mayor, nakakalapit kay PBBM, Di ba? Ako nga, vlogger lang ako, makakapunta ako ng Malacanang, Di ba? Hindi ako naniniwala na porket hindi kayo miyembro ng Senado at kongresista at gobernadura lang kayo noon, ay wala kayong karapatang lumapit. Alam naman natin ang patakaran ng politiko sa Pilipinas, palakasan. Ako nga, nakakapasok ako sa Malacanang anytime kung gusto ko, Di ba? Tigil-tigilan nyo nga ako. Lokohin nyo, lelong ninyo. Si Harry Roque nga. Nakakatakas ng Pilipinas na hindi dumaan ng immigration, House Speaker lang yun. Sige nga. Si Harry Roque, walang posisyon sa gobyerno. Walang posisyon sa Senado, sa Kongreso, maskin sa gabinete lang noon ni Digong. Pero bakit si Harry Roque nakatakas ng Pilipinas na hindi dumaan ng immigration? Kaya tigil-tigilan nyo nga ako, mga kababayan. Si Harry Roque nga nakatakas ng Pilipinas na hindi dumaan ng immigration. Tapos kaya, hindi po pwede wala kay connection. Kung pag-uusapan mo yung budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency wala daw siyang kinalaman sa mga ganyan-ganyan noon kasi gobernador pa daw siya at that time. Paano mo naging kaibigan si Lisa Araneta Marcos? Paano mo naging kaibigan si Romualdez? At nakausap mo nga yung ambasador ng China, na wala naman yun sa usapan. Bakit? Nakausap mo nga yung ambasador ng China. Tigil-tigilan mo nga kami. Nagtaka nga ang buong Pilipinas. Matindi. Instead na kausapin ng ambasador ng China, si PBBM, ang kinausap si Cheese. Paano mo nakausap yung ambasador ng China? Ibig sabihin may connection ka. Di ba? Imposible. Instead na yung ambasador ng China, doon kay BBM diretso sa Malacanang, sa iyo nakipag-usap. So, ibig sabihin, may connection ka, ba't napunta sa iyo? Imposible naman sa buong Pilipinas. Sa nakikiusap yung Chinese na ambasador, hindi ba lang una niyang kausapin si Marcos? Diba? Tigilan nyo nga ako. Yung pinagluloko ninyo. Sa dami-dami matataas sa posisyon sa politiko sa Pilipinas,
Kung ikaw, galing kang China, galing kang Vietnam, Hong Kong, Japan, or whatsoever, una mong kakausapin dyan, government. Sunod sa government, presidente. Bakit napunta doon sa Senate President? Hindi ka dumaan sa sekretary ng Malacanang. Diba? Nakakausap mo nga yung ambasador ng China, tapos sasabihin mo ngayon, wala kang alam dyan sa pagkapasok ni Lubiano. Hindi kami pinanganak kahapon. Diba? So yun lang yun, mga kababayan. Kanya-kanyang lusutan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kanya-kanyang hugas kamay na to. Kanya-kanyang lusutan na to. Ano kayang sasabihin ni Joel Villanueva nito? Wala daw nasangkot. Diba? Speaking, mga kababayan, speaking of katiwalian, speaking of issue sa korupsyon, dito tayo. Ano yung sunod? Eto na, Vico Sotto. Kung naalala ninyo, mga kababayan, noong kasagsagang eleksyon, ngayon lang, midterm election noong Mayo 2025, naalala ninyo na may kalaban si Vico Sotto na si Sara, hindi si Sara Duterte ha, si Sara, kalimutan ko yung apelyido niya, nakalimutan ko, basta kayo na nga lang mag-comment dyan, mga kababayan, basta si Sara. Isa din sa may-ari ng construction, si Sara Diskaya. Isa din sa may-ari ng construction company. Na ibinulgar ni Vico Sotto yung kanyang estilo sa kumpanya. Anong ginawa ng mga DDS noon? Pinitisyonan si Vico Sotto. Pina-disqualified nila kasi ganito, ganyan daw si Vico Sotto. Nabisto ngayon ni PBBM. Ang kumpanya ni Sara Diskaya ay kabilang din sa top 10 na construction company na nandoon. Ito yung St. Bernard Builders Incorporation. So nakita nyo, mga kababayan, di ba, nakasali doon sa sinabi ni PBBM kagabi, na isa din daw sa kumakamkam ng project ng government. So, tama nga naman yung sinabi ni Vico Sotto. Totoo nga naman kasi napatunayan ni PBBM So, ngayon, DDS po yon, mga kababayan. DDS, kaya nga pinag-initan nila si Vico Sotto. Pinipetisyon na nila yung ipa-disqualify daw ito, magiging mayoral candidates. So, ngayon, mga kababayan, meron lang po akong good news sa mga Pasig, kaya, sa mga taga-Pasig. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, parang gusto kong kung tutuusin lang gusto kong tumira ng Pasig. Bakit? Ito po, mga kababayan. Nako, napakaganda po ng Pasig, mga kababayan. Kung tutuusin parang gusto ko nang tumira ng Pasig. Bakit? Tignan ninyo ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ito po ay galing sa post ng Turismo Central Luzon. Kita nyo sa pamumuno ni Vico Sotto, kaya pala siya pinag-initan ni Atty. Topacio at pinadisqualified. Bakit? Ito po. Kita nyo? Ang Pasig, zero utang. Walang utang ang Pasig. 22 billion total budget. May reserba pa, 3 billion budget surplus. Kita ninyo? Mga kababayan, sa pamumuno ni Vico Sotto, Pasig City proves debt-free governance work under Mayor Vico Sotto. Kita ninyo, mga kababayan? Kita ninyo, Pasig, walang utang. Akala ko ba magaling ang mga namumuno sa Davao? I-compare natin ang Davao ngayon. Magkanong utang ng Davao? Kita ninyo? Mga kababayan, pinakauna sa kasaysayan ng Pilipinas simula nung naging presidente si Emilio Aguinaldo. Yan pa ang pinakauna-unahang nangyari sa Philippine history in politics. Pasig City walang utang. Pasig City walang utang. Kita ninyo? Meron bang nakakagawa niyan? Si Vico lang.